Marahil isa ka sa nag-iisip kung itutuloy mo ang pangarap mong maging bumbero. Dahil sa gusto mong magsilbi sa bayan, maging pogi, at ang higit at hindi mawawala sa listahan ay stable job. Pero sisimulan ko ang istorya na to kung paano ko natutunan ng pagkakaroon ng trabahong ito ay hindi lang puro saya at pera. Na sa bawat pasasalamat ay may katapat na kalungkutan that makes you realize na hindi lang basta-basta ang buhay ng isang bumbero. Kaya panoorin mo ito at kapulutan ng aral kung balak mo maging isang bumbero. Magsisimula ang araw namin sa isang exercise, paglilinis ng istasyon, at pag-check ng fire engine. Para maintindihan ang lahat, let me explain. Ang Bureau for Protection ay may tungkulin magbigay ng proteksyon laban sa sunog, magligtas ng buhay at taril-arilan, at magpatupad ng batas tungkol sa fire safety sa buong bansa. Ano nga bang ginagawa ng bumbero kung walang sunog o emergency? Una, kakaroon kami ng fire truck visibility at ang tanging layunin nito ay magbigay ng awareness sa mga motorista at pedestrians patungkol sa presensya ng mga emergency vehicle at makapag-responde ng maagap sa oras ng emergency. Pangalawa, makikita mo kami nagbibigay ng mga seminars at fire drills sa iba't ibang establishmento upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa pag-iwas sa sunog at anumang sakuna. Pangatlo, meron tayong mga fire safety inspector that make sure na ang mga buildings tsaka mga structures ay namimit nila ang fire safety codes and regulations na ayon sa RA 9514 o Fire Code of the Philippines. Iilan lang ang mga ito sa pang-araw-araw na gawain ng mga bumbero. And for sure, marami pang iba. Kung hindi madali ang trabaho ng isang bumbero, kapalit ng mga pasasalamat at kutsa ay ang pagod at sakripisyo na handang ibuwis ang buhay para sa kaligtasan ng iba at ari-arian. Isang pagpugay sa bumberong Pilipino na may maging inspirasyon sa makabagong henerasyon.